Uh, Isa-isahin natin. Sabi po ni Ma'am Ney Lebem Jaron, okay? Sir, ako nung 2022 ako dumating, sabi ng amo ko, di na daw kailangan, tas mag-extend po ako ng 1 year. Okay. Ma'am Villasencio, yan. So, mayroon po kasi tayong kababayan natin, ang sinasabi po kasi rito, regardless of kung anong year kayo dumating, kailangan nyo po talaga mag-biometric. Kasi po, ang iniiwasan natin dito, baka po mawalan kayo ng access sa lahat po ng transaction na gagawin ninyo dito sa bansang Kuwait. So, mahirap po kasi na maniwala lang tayo sa sabi-sabi, mag-assume tayo, sa bandang huli tayong kawawa. Kasi kapag po nangyari yan, at naniwala lang tayo doon sa sinasabi ng iba, na wala naman pong ganung advice ang ministry, na hindi na natin kailangan mag-biometric, kasi sinabi po ng amo natin na hindi na kailangan, ay hindi na nga po tayo magpapabiometric. Humana po tayo ng possible na araw para makapag-biometric tayo. Okay po? Huwag po kayong magpapakampante. Baka po sa kakaisip nyo na hindi nyo na kailangan pa-biometric, hindi nyo na kailangan magpa-biometric, kayo rin po ang magsisi sa bandang huli. Okay po? So, regardless po, kahit anong taon kayo dumating, 2018, 2022, magpa-biometric po. Okay? Shout out po kay Ma'am Jennifer. Hindi tayo makapasok sa appointment. Yes po. Keep on trying po, Ma'am Tess, kasi medyo marami nga po ang re-registered sa ngayon, kaya medyo nahihirapan tayong makapasok sa mga registration. So, try and try lang po para po malay nyo, one day, maka-registered kayo. Shout out po sa ating 53 viewers. Marie Joy. Hello sir, shout out po Ma'am Marie. Lahat po ba dapat magpa-biometric? Ma'am Villasencio, majority po ng mga OFW kailangan magpa-biometric. Yung sabi ko nga po, may isa po tayong kabayan, dumating po siya ng 2022, pero mismo yung amo niya ang nagdala sa kanya at nagpa-schedule sa kanya ng biometric. Okay? Normally po, ang dapat magpapa-registered sa inyo mga biometric, yung mga amo nyo. Pero pwede nyo rin po naman siyang gawin sa sarili nyo. Okay po? Shoutout po sa ating 62 viewers. Uwi na po ako ng April, balik po ng June, pwede pa June. Ma'am Melinda Gimalan, sabi ko nga po, dito po sa ganitong case, babalik ng June. Kung babalik po kayo before June, babalik kayo ng before June, pwede po. Pero kung babalik kayo ng after June, which is ang deadline na binigay ng ministry ay June 1, mas maganda po na bago kayo magbakasyon at kung babalik kayo ng after June 1, magpa-biometric na po. Bakit po? Hindi ko po sinasabing baka hindi kayo ipag-biometric sa airport kasi po nga sinabi ng deadline is June 1, pero mas maganda na rin po para safe tayo na hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Baka po sa after June 1, wala na rin pong biometric sa airport. In case po, in worst scenario, in case po na ganun po, at least nakapag-biometric na kayo bago kayo umalis ng bansang Kuwait. So mas maganda po kung babalik po kayo after June 1, bago kayo magbakasyon, magpa-biometric na kayo. Para sure po na wala tayong magiging problema pagbalik natin sa bansang Kuwait. Okay? Nag-fill up na po ako tapos send ko registered. Wala naman po lumalabas kasi new account po. Ano daw? Nag-fill up na po ako tapos send ko registered. Wala naman po lumalabas kasi new account. Ano pong ibig sabihin nyo ma'am dito ma'am Nunag? Medyo malabo po yung ano nyo. Okay? Kahit di nababalik, need pa rin ba magpa-biometric? Ma'am Enery Arar, para po sa inyong katanungan, kung hindi na pa kayo babalik dito, kung nasa Kuwait, nasa Pinas na po kayo ngayon, or paalis pa lang kayo ng Kuwait, hindi na kayo babalik, tapos, let's say, mag-i-stay pa kayo dito until after June, or July, August, mga ilang buwan pa after ng ano. So, kung andito pa rin kayo sa bansang Kuwait, within that period, June onwards, habang nandito tayo, kailangan po natin magpa-biometric. Hindi po ibig sabihin, hindi na kayo babalik, pero nandito pa kayo, ilang buwan after ng deadline, ay kailangan nyo po magpa-biometric kasi mayroon pa rin po kayong mga gagawing online transaction para maiwasan na po natin ang mga problema. Okay? Kahit hindi na po kayo babalik, let's say matatapos po ang kontrata nyo ng November, pero ayaw nyo na magpa-biometric kasi iniisip nyo, hindi naman na kayo magre-renew ng kontrata. But still, andito pa po kayo ng June 1 onwards. So, mas maganda po ang magpa-biometric pa rin tayo para hindi po tayo magkaroon ng problema in case po.
Okay? So, Ma'am Joanne Pabroa, shoutout po sa inyo. Good afternoon, sir. Paano po yung finish contract na ngayon, May? Need pa po bang magpa-biometric po ako ano daw? Sir, paano po yung finish contract na ako ngayong May? Need pa bang magpa-biometric at di na po ako mag-extend? Ma'am Lorraine, kung finish contract na po kayo ng May at aalis kayo within that month, okay? Lalabas kayo ng Kuwait within that month, May, bago mag-deadline, pwede na pong hindi mo pa-biometric. Okay? Make sure po na makakalabas tayo ng Kuwait bago po yung deadline. So, hindi ko po sinasabi na may ganung batas na kailangan nating magpa-biometric na ganito. Pero sa case nyo po, lalabas po kayo ng Kuwait bago po mag-June. So, yung mga ganun pong case, pasok po kayo sa period ng March 1 to June 1, tapos lalabas kayo ng Kuwait. So, pwede na pong hindi tayo magpa-biometric. Okay? Cha Jimenez, Ma'am Cha, galing bakasyon, automatic ba pagbalik yun? Galing bakasyon, automatic na ba? Biometric yun pagbalik? Majority po, yes. Ma'am Cha, majority, yes po. Kung hindi po updated yung biometric natin sa system nila at dumaan tayo ng immigration, nadidetect naman po sa system. Nadidetect naman po sa system ng ministry sa immigration kung hindi updated yung biometric natin. Pag arrive natin ng airport, okay, from March 1 to June 1, kasi June 1 po is deadline, kapag hindi po tayo naka-biometric, malalaman naman po natin pag nag-arrive tayo sa airport, ida-direct nila tayo sa biometric area kung saan sila nagba-biometric sa airport kasi po hindi updated yung mga biometric natin. Sa mga nagtatanong po, ano po ba daw yung way para malaman kung updated yung biometric nila? Actually, wala pong system na pwede tayo mag-check kung updated yung mga biometric natin. Malalaman lang po natin yan, it's either nagpa-schedule tayo, o kung gusto lang natin makasigurado, nagpa-appointment pa rin tayo, pagdating natin doon, is may biometric na pala tayo. So, yun po yung isang way. Another way po para malaman, pag nag-arrive po tayo galing bakasyon, tapos dumaan tayo ng immigration, tapos hindi na tayo pinag-biometric, ibig sabihin, updated na yung biometric natin. So, yun lang po yung easy way para malaman kung updated yung biometric natin or hindi. Ma'am Melinda, salamat po sa sagot. Welcome po, Ma'am Melinda. Kuya, kahit pa uwi na ngayong December, kailangan po yes po! December pa po naman kayo uuwi, napakatagal nyo pa mag-i-stay sa Kuwait. Okay? Meron pa po kayong June, July, August, September, meron pa po kayong 5 months na mag-i-stay sa Kuwait. For sure po, within period of 5 months, may gagawin pa kayo mga transaction. Para mawasan po ang problema, Ma'am Charmy Francisco Apa, kahit December pa kayo uwi, nandito pa po kayo sa Kuwait ng ilang buwan pa, magpa-biometric po para maiwasan yung mga problema. Pag di na po babalik, kailangan pa po ba? Depende po kung kailan kayo aalis ng Kuwait. Okay? Nasabi ko nga po, kung mag-extend pa kayo from June hanggang December pa kayo dito or hanggang ilang buwan pa after ng June, magpa-biometric po tayo. Okay? Pero kung matatapos na ang kontrata nyo ng May 30 at ng within May or wala na kayo sa Kuwait bago mag-June, hindi nyo na kailangan magpa-biometric. Gandang hapon po kabayan, yung uuwi po ng April, pwede sa airport na magpa-biometric. Yes po, basta makakabalik kayo ng May. Pwede po. Ana Marie, kapag di na po babalik, kailangan pa magpa-biometric. Yan po, sinabi ko na po. Depende po kung anong month kayo matatapos yung kontrata. Kakabalik ko lang po last September 7, need pa po ba magpa-biometric? Bumalik ng September 7, 2023. Kung biometric po kayo sa airport ng September 2023, probably updated po yung biometric nyo. Okay? So, yun naman po normally. Shoutout po sa ating 67 viewers, 68. Joanne, sir, ask ko lang po, successfully book na po. Wala po akong location na nakalagay. Paano po nangyari yon? Ma'am, para po makita nyo kung saan location po kayo naka-assign, okay, mag-login lang po kayo doon sa Meta na link na binigay po ng ministry. Tapos pag na-open nyo na po yun, may makikita po kayo doon. Click nyo lang po yung tatlong guhit sa taas sa may left side. Pag click nyo po noon, may makikita po kayong My Appointment. I-click nyo lang po yung My Appointment. May makikita kayong appointment number.
Kapag clinic nyo po yung part ng My Appointment Number, makikita nyo po ron yung information about yung sa booking ninyo. Okay? May nakalagay po doon na QR code, nakalagay po doon kung anong oras yung biometric nyo, nakalagay po doon kung saan lugar or location yung pinili nyong area kung saan kayo magpapabiometric. Okay po, Ma'am Joanne? June po kasi uwi ko. Ma'am Ana Marie, anong date po ng June? Ayan po, kung after po ng June 1, kung kaya naman po magpa-biometric ngayon, magpa-biometric na po. Yan. Ang binibigay ko po sa inyong advice para po nasa safe side kayo. Okay po? Wala naman pong exactly sinabi na kapag uuwi po kayo ng June 5, June 10, June 30, is hindi nyo na kailangan magpa-biometric kasi uuwi na kayo sa Pilipinas. Pero po, ang binibigay ko po sa inyong suggestion, since ang deadline po na binigay ng Kuwait ay until June 1, pero andito pa rin kayo after June 1, kaya po, ini-encourage ko kayo magpa-biometric para po, safe po tayo at wala po tayo maging problema. Ngayon, kung confident naman po kayo na okay lahat, na wala kayong magiging problema after June 1, then nasa sa inyo na po yun. Saan po tayo magpapabiometric, Ma'am Edna Pelandas Angko? Marami pong lugar na pwede magpabiometric. Kung makikita nyo po yung isa sa mga link ko or isa sa mga shinare ko na video sa aking Facebook, galing po sa aking YouTube channel, mayroon pong link sa description at kapag pinalo nyo po yung instruction na yon, lalabas po doon lahat ng location kung saan po kayo pwedeng magpa-biometric. Kaya po sa lahat po ng nandito, ini-invite ko po kayong mag-follow sa aking YouTube channel. At doon po kasi ako nag-a-update ng mga protocols or mga information na may kinalaman sa ating mga OFW, lalo na po dito sa bansang Kuwait. So ilalagay ko po rito sa ating comment section, ipipin po natin para po alam nyo kung saan nyo po papanuorin yung mga video ko. Aside po pala sa mga biometric, meron pa po tayong mga ibang content about po sa OFW. So, ini-invite ko po kayo na mag-follow sa ating YouTube channel para naman po lagi tayong updated sa mga ina-upload natin. Saglit lang po, i-share ko lang po sa inyo yung aking YouTube channel para po lahat ay makapag-follow. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong Kuya Sadik na sumasagot sa katanungan natin mga. Saglit lang po ha. Standby lang po. Standby lang po tayo. At sasagutin po natin lahat ng katanungan niyo. Huwag po kayo mag-alala. Lang po. Okay. Copy image link. Saglit lang po ha. Okay, so ito na po. Ilalagay po natin sa ating comment section yung link. Okay. Ipipin po natin yan dyan para makita nyong lahat. Okay. Ayan po. Nakapin po sa comment section yung ating YouTube channel. So, pakipollow na lang po tayo sa YouTube channel para updated din po kayo hindi lang about sa biometric, pati po sa lahat po ng ina-upload natin sa ating YouTube channel. So, continue na po tayo sa pagsagot ng mga question. Okay. Saan na ba tayo? Sir, nito po bang magpa-biometric kasi di na po babalik? Nasagot na po natin yan. Sir, paano po mag-appointment? Pwede po ba punta na lang direct kasama ang amo ko? Sa ngayon po kasi, hindi po kasi confirm yung sinasabi nila na walk-in sa Asima Mall. Okay? Hindi po siya confirm ba? Meron lang pong iba nagsasabi na kapag walk-in daw po sila sa Asima Mall. Pero hindi ko po sure kung hanggang kailan nila tatanggap ng walk-in sa Asima Mall. Huwag na po tayo masyadong mag-rely sa mga ganyang walk-in. Kasi hassle po ang mag-rely sa mga walk-in. Hindi po kasi natin alam na, hindi po kasi natin sure kung hanggang kailan tatagal yung mga walk-in na yan. Pero, so far, mas maganda po kung magpabook na lang tayo ng appointment. Panoorin nyo po sa ating YouTube channel, nandun po yung link or kung step paano po tayo magpapa-appointment.
Ngayon naman, yung mga amo nyo, kung malakas sila at may mga kakilala sila doon sa lugar kung saan nag-a-appointment, siguro po, alam nyo naman dito sa Kuwait na minsan gumagana yung mga ganyan. So, mas maganda po, advice ko po sa inyo, magpa-appointment po. Ma'am Maribel Morales, Kuya, if ako po uwi, need ko rin po ba magpa-biometric? Ma'am Maribel, kung uuwi ka po, hindi nyo po kailangan magpa-biometric kung makakabalik naman kayo before June 1. Okay? Kasi pwede nyo siyang gawin sa airport. Ma'am Ana Marie, sinabi ko na sa amo ko about sa biometric, sagot sa akin, no need ko na daw magpa-biometric. Anyway, kung magkaroon tayo ng problema, ma'am, bahala ng amo nyo sa inyo kasi sabi ko nga, ito po ay para sa lahat. Hindi lang po para sa ating mga OFW. Pati po mga local, ibang lahi, ginagawa po ang biometric. Kaya kung ganyan po ang katwiran ng amo nyo, wala po tayong magagawa dyan. Ang sa akin lang po, ina-encourage ko po kayo na sumunod para po wala tayong maging problema. Okay? So, sa amo nyo na po yan kung ayaw nila kayong pag-biometricin. Pero, as much as you can po, please, mag-biometric po tayo para wala tayong problema. Magrati talaga ako nakakapag-book, sir, fully book kahit saang lugar, sir. Meron pa ba ng July or August? Actually, ma'am, masyado ng overwhelm yung system. Okay? So, siguro, try na lang natin araw-araw, baka sakali. So, sa ngayon kasi, medyo, yung mga tao, lahat sila nag-aalala, kaya nagsabay-sabay. So, try nyo by next month, siguro medyo mababawasan na yung nagpapabook. Kasi sa ngayon, lahat sabay-sabay. Isang bagsakan, buhos yung mga nagpapa-appointment, kaya po, ganun siguro. So, try nyo po sa mga susunod na araw, baka sakali. Teka lang po, nawala na po yung iba. Sakit lang po. Gandang hapon po. Uwi po ng April. Pwede na sa airport. Yes, nasagot na po natin yan. Pwede po kasama ang amo ko. Sino magpa sa akin? Hindi mag-biometric. Okay, hindi na makapag-book si Ma'am Magrante. Okay po, sir. Kasi uwi ako ng second week ng May. Thank you, sir. Okay, most welcome po, Ma'am Lorraine. Wait lang po. Naghahang na po ang ating comment section. Okay, pakitag nyo po yung mga kakilala nyo kasi baka may mga katanungan din sila. Ano po ba pinagkaiba ng biometric noon at sa ngayon? Sa pagkakaalam ko po, ang pagkakaiba po ng biometric noon at ngayon para may mga bago silang ina-update sa system. Kasi hindi lang po naman yan about sa ating finger or sa ating mga mata. So, pag may mga ina-update po sila, may mga ina-update sila sa system, so additional information po sa atin yon. So, kung ano man po yung pinagkaiba, siguro sa more information about po sa mga nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait. Ayan. Jaja Hayato, kuya, kababalik ko lang po dito sa Kuwait nung January galing bakasyon. Hindi na ba matik na biometric na ako sa ano? Hindi ba matik na biometric ano po ba? Di po ba matik na biometric na ako sa airport? Kung nag-biometric po kayo sa airport, January 2023, kung kinunan po kayo ng, hindi po yung camera ha, kasi yung sa camera, iba po yung sa camera sa iScan. Kung mapapansin nyo po, yung sa camera, yung pag tumayo tayo doon sa may immigration, pag titingnan yung mga passport natin, civil ID, tapos makakuha tayo ng receipt bago tayo makalabas ng immigration, iba po kasi yung biometric. Normally po ang kinukuha lang doon isang finger, di ba? Isang finger lang po, tsaka pipicturean lang tayo. Hindi po siya yung biometric. Ang biometric po, yung kukunin po lahat ng fingerprints natin, left and right hand. Tapos yung eye po natin, kukunin din po yung record para sa ating eye scan. So, yun po yung biometric na tinatawag. Hindi po yung nakatayo lang kayo doon, tapos magpi-fingerprint lang kayo ng isa. Hindi po yun biometric. Standard po yun sa immigration. Okay? Magkaiba po ang biometric tsaka sa biometric na ginagawa sa harap ng immigration. Magkaiba po yun. So, kung hindi nyo po nagawa yung biometric na sinasabi ko, yung hawak, yung lahat ng fingers nyo, left and right, tapos yung mga mata nyo, ibig sabihin, hindi pa kayo nagbabiometric. So, salamat po sa sagot. Welcome po ako din. Kuya, uwi ako. May balik ng June 15. Ma'am, Lori, magpa-biometric po kasi June 15 na kayo babalik.
extended lang po ang biometric hanggang June 1. So after June 1 po, hindi natin alam kung gagawin pa nila sa airport yan or hindi na. So para wala tayong problema, magpa-biometric po tayo bago tayo magbakasyon, Ma'am Lori. Okay po? Sean Lee, okay sir, salamat, welcome po. Kuya, pwede magtanong, magbakasyon po ako pero kahit isang turok ng vaccine, wala na. Hindi na po kailangan ng vaccination, Ma'am Jean, Tapsin, Jailani. Hindi na po kailangan ng vaccine pag nagbakasyon. Pwede na po kahit walang vaccine. 1 dose, okay lang po. Hindi nyo po kailangan maging fully vaccinated. Eggy Rose, employer ba namin magpapa-appointment for visa 20, finish contract, uwi na sa June? Need po bang pa-biometric? Kung ang kontrata nyo po ay, kung uuwi po kayo after June 1, okay, or within June siguro, pwede nang hindi na rin, pero kung magtatagal pa kayo rito sa Kuwait after June 1, so yun po, mga kailangan nyo pa rin magpa-biometric. Ang normally po nagpapa-appointment is dapat mga employer nyo, as sa bahay kayo nagtrabaho, pero pwede rin po kayo ang magpa-appointment sa sarili nyo. Panuorin nyo lang po yung nasa YouTube channel ko, ano po yung lahat ng step-by-step procedure kung paano po tayo magpapa-appointment. Walang slot available, kuya. Araw-araw ako nag-check. Kapit lang po, Ma'am Lori, kasi talagang ganyan. Marami pong nagpapa-register. Kaya po, medyo mahirap makapasok sa system. Tiyagaan lang po. Pag-itay po tayo, kung hindi po natin ma-schedule this month, meron pa po tayo hanggang May. June. So, make sure po, bago po mag-June 1, nakapag-biometric na tayo. Okay? So, ganyan po talaga, ma'am. Kasi, to the last minute, ganyan po kasi ang nangyayari. Kapag nagbigay ng deadline ng ministry, nagbigay po sila ng mga magiging sanction or magiging problem kapag hindi tayo nagpa-biometric. So, yun kasi mga tao medyo naalarma sila na baka hindi sila makapag-renew ng kontrata. So, which is possible, which is maybe 90% true po kasi isa po yan sa mga sinabi nila na pwedeng maging effect pag hindi tayo nagpa-biometric. Kaya naman po, marami sigurado ang natakot. Yan. So, hindi po actually pananakot yan, ha? Ano po yan? Yan po talaga yung possible na mangyayari kapag nag-skip tayo ng biometric. Okay? So, kaya magpa-biometric po ang lahat. Huwag nyo pong isipin. Huwag po kayo maniwala sa sinasabi ng iba na hindi natin kailangan magpa-biometric. Wala pong ganun. Okay? Lahat po kailangan magpa-biometric. Pasensya na po kayo, medyo maingay. May nagdi-drill dito sa kapitbahay. Ba't yung kasama namin, biometric sa airport last December 30, 2023, tapos after ilang month, pinabiometrics siya ulit ng abo. Kasabay namin. So, yun nga po ang sinasabi ko sa inyo mga kabayan. Regardless po ng kung anong month kayo or taon kayo nag-arrive dito sa Kuwait, kailangan nyo pong magpa-biometric. Ngayon, kung pinabiometric ng amo nyo, kahit nakapag-biometric kayo last January, edi mas maganda po. At least na-check po natin na may biometric talaga tayo. At least concerned sila, okay? Hindi po kailangan, katulad nung iba na nag-arrive tayo noong 2022, ayaw pa tayo ipa-biometric kasi hindi naniniwala. So at least yung mga ganitong klaseng amo po, concerned po sila sa inyo. Kung dadalhin nila kayo at papabiometric nila kayo, pumayag kayo, wag na kayong kumontra. At least, mini-make sure nila na wala kayong magiging problema. Wag na pong kumontra sa mga ganyang bagay. Simpleng bagay po yan. Para sa inyo din po yan. Okay po? May nag-send po sa atin ng 200 stars. Salamat po. Okay. Ma'am Asirak Wael. Sir, 2019 pa po ako nakapunta dito. Magpapabiometric. Yes po. Wael. Asirak. Ma'am Feli Onihog, Jamlan, updated po ba yung 2021? Last na uwi ko po, June 15 po, pa po. June 15 pa po. Yung balik ko, April po ako uuwi, 2024. 2021 po, hindi na po updated yan. Hindi na po updated yan. Kailangan nyo po magpa-biometric. Ma'am Feli. Shoutout po kay Ma'am Wendelin. Thank you po sa pagsagot. Sabihin ko po sa amo ko. Yes po, Ma'am Edna. Para po sa inyo yan. Hindi po para sa amo nyo. Okay? Hirap po makapasok sa skills biometric. Medyo po. Overwhelmed na po yung system. Okay? Sa mga hindi pa po nakapollow sa ating YouTube channel, please do follow my YouTube channel para lagi tayong updated sa mga na-upload natin about sa ating mga OFW. Nakapin po yung aking YouTube channel dyan po sa comment section para po makapag-follow tayo. At the same time, maging updated tayo sa mga ina-upload natin regarding po sa ating mga OFW.
Hindi naman po makapasok sa registered po sa Meta Portal Kuwait. Ma'am Angel, yes po, tiyagaan po. Okay? Try po natin ng mga madaling araw, baka sakali yung DBC system. Ma'am Beauty Jennifer, sir, paano po kung uuwi na ng Pinas po sa April? Kailangan po ba magpa-biometric? Uuwi na po ng Pinas ng April, hindi na po babalik. Ma'am Beauty, hindi na po kailangan. Okay? April naman po kayong uuwi, hindi na kayo babalik. Saan na ba tayo? Make sure wala tayong may skip na mga question. Medyo marami po. Medyo mabilis po yung taas ng mga comments. Saglit lang po ha. Saan na ba yun? Okay. Saglit lang po. Make sure wala tayong malagpasan. Sir, paano ko uwi ng April? Okay. Paano po kung uuwi ngayong August tapos hindi na babalik? Ma'am, Habibi, Nadi, magpa-biometric po kasi matagal pa kayo rito sa Kuwait. August pa kayong uuwi. Ma'am Lisel, uuwi na ako ng August, sir. Di na po ako babalik. Need po ba yes, try po natin magpa-biometric, Ma'am Lisel, since August pa kayo uuwi. Okay? Pag mag-grade ng civil ID, need po ba na magpa-biometric? Expire na po sa uwi na po ako ng May. Kung uwi na po ng May, hindi na po kailangan. Kasi June po ang deadline. So, kung uwi naman kayo ng May at di na kayo babalik, kahit hindi na po. Sa airport, sir, pwede ba doon na lang magpa-biometric pag uwi ko sa April? Yes po, Ma'am Annabel. Annabel Sadama, yes po. Sir, saan yung biometric po? Ay nako, Ma'am Weng. Ang biometric po ay, pinaka-importante po sa biometric, yan po ay record natin dito sa Kuwait para ma-monitor po ng ministry yung mga record natin dito sa Kuwait. Ngayon po, pag hindi po tayo nagpa-biometric, pwede po tayong hindi makapag-renew ng visa. At saka po pwede po masuspend yung mga transaction natin na gagawin dito sa bansang Kuwait, sa loob ng bansang Kuwait. Sir, dumating ako ng 2022, need ko po ba mapa-biometric? Ma'am Helen Grace, yes po. Snow White, paano po sir kung bakasyon ako sa July? Need ko pa magpa-biometric? Ay, yes po ma'am. July pa po kayo magbabakasyon, mag-biometric po bago po umalis. And ang deadline po ng biometric is hanggang June 1 na lang po. So, technically po, July kayo aalis. Dapat within that day, within that month, tapos na po tayo magpa-biometric. Pyrex Metric, sir, pauwi na ako ng May. Need pa ba ng biometric? Kung di na babalik, Pyrex Metric, di na po. Sir, pwede po ba magtanong, paano kung uwi na ako ng December tapos hindi na po makapag-biometric? Pwede po ba? Ma'am, since December pa kayong uuwi, mag-biometric po, Ma'am Mary Jane Herman. December pa kayong aalis. Uuwi ako sa July 2024, hindi pa bang biometric kahit hindi na babalik? Yes po, kasi after June, nandito pa kayo. After June 1 po, nandito pa kayo. So, magpa-biometric na lang po para safe kayo. Okay? Kuya Sadik, nakapag-renew na po ako ng IKAMA. Ibig sabihin po ba hindi po ibig sabihin nakapag-renew na kayo IKAMA. Ibig sabihin nakapag-biometric na kayo. Okay? Excuse me po. Hindi ibig sabihin nakapag-biometric na kayo. Hindi po yun ang basehan doon. Ang sinasabi ko po dito, na kapag hindi kayo makapag-biometric sa binigay na deadline ng ministry, pwede po kayong hindi makapag-renew ng kontrata nyo. Okay? Ng residency nyo. Sorry. Visa 18 po, sir. Kailangan po mag-biometric. Lahat po. 18, 22, 17, lahat po. Local, lahat po. Kapag di na po babalik, hindi na po kailangan magpa-biometric, Ma'am Lisel. Depende po kung kailan kayo aalis. Ganyan man po yung biometric ko noong 2022, sir. Lahat ng finger at mata po. Sabi ko mga po, Ma'am na Villasienzo, meron po katulad yun ng case 2022 pero nagpa-biometric pa rin po siya kasi na-find out po niya na yung biometric niya is hindi na po updated. Kaya mas maganda po magpa-biometric na tayo para wala po tayong problema. Pwede po ba boss na lang ang magpabook ng appointment? Pwede po kung kaya po nilang magpabook para sa inyo. Mas maganda po. Okay, sagit lang po. Ito na naman. Nagpatong-patong na naman ang mga comment nyo. Sir, para saan ba ang biometric? Sana masagot. At kung magpa-biometric, saan po ba? Ma'am Weng, panoorin nyo po ang isa sa mga YouTube video ko. Okay? Andun po lahat ng explanation sa tinatanong nyo.
Andun din po yung link sa sa description ng video sa aking YouTube channel. Nakapin po dito sa ating live yung ating YouTube channel. Mag-follow po kayo doon para makita nyo po lahat ng information about biometric. Naka-upload na po yung video doon 3 days ago pa. Papanoorin nyo na lang po. Sa akin din, sir, 2021, fingers at mata dito sa Kuwait para sa ikama, ID yun. 2 times pa po ako dahil hindi ako sa una. Ma'am Sasha, since 2021 pa po, magpa-biometric na lang po tayo para updated. Okay po. Hindi ko po kayo ini-encourage na mag-skip ng biometric, ha. Lahat po dito, ini-encourage ko po kayo na magpa-biometric para updated po yung mga record nyo sa ministry. Wala pong exempted sa biometric except 18 years old below. Yun lang po yung exempted sa biometric. Tayo pong lahat, kailangan natin magpa-biometric. Hindi po tayo exempted sa biometric. Katulad ko po, kuya, December ng 2023, nagbakasyon ako. Pero pagbalik ko nung Feb 15, nag-biometric na po ako sa airport ng Kuwait. Yes po, yan nga po yung sinasabi ko. Regardless po ng kung anong taong kayong dumating dito at biniometric kayo, sa tingin nyo, pero yung iba kasi binabiometric pa rin sila, ibig sabihin nag-a-update sa system. Kaya kung kaya nyo mag-exert ng effort para makapag-biometric, gawin nyo po. Okay? Better than sorry. Okay, sir, pwede po bang pa-biometric ngayong 2025? Uuwi sa December. Napakatagal po ng 2025. Bakit po 2025? 2024 pa lang po tayo ngayon. Baka po pag 2025 pa kayo magpa-biometric, baka hindi na po kayo makapag-renew ng civil ID nyo yan. Baka magkaroon na kayong problema. Last day po ng biometric, June 1, 2024. 2025 hindi po, ha. Matapos na po ang contract ko this July, pero mag-extend po ako December. Uwi ko, hindi pa po magpa-biometric. Yes po. Kailangan po, Ma'am Lynn. Kailangan nyo po yan. Shout out po sa nag-send ng 200 stars. Comment with 200 stars. Sagit lang po, ha. Okay, wow, nag-live ka na ulit ko sa Dick. Yes po, kasi po medyo maraming katanungan at hindi ko na po masagot isa-isa sa sobrang dami. Paulit-ulit po yung tanong ng iba nating mga kababayan, kaya para masagot po natin ng isang bagsakan, nag-live po tayo. Yan. Pwede after Ramadan na lang po biometric at your own risk po. Hindi po. March, April. Pwede naman po. Pwede naman po after Ramadan kasi matatapos yata ang Ramadan. March, April. So, pwede naman po kasi hanggang June pa naman po ang deadline ng ating biometric. Pwede po magpa-biometric ngayon. December, July, extend December, Ma'am Lid, sabi ko nga po, yes. Yes po, medyo matagal na po. Nasa YouTube na po kasi ako ngayon. Medyo mga post-post lang po tayo ng mga good vibes dito sa Facebook, pero mostly yung mga important information po, kung gusto nyo pong maka-catch up sa mga updates na pinopost ko sa social media, pwede nyo po akong i-follow sa aking YouTube channel, okay? Andun po lahat ng update. Kaya follow nyo po kayo sa YouTube channel natin para updated tayong lahat. Yan. Okay, so sir, naka-renew na po ako ng civil ID December 2013. Hindi ko pa po biometric. Yes po, hindi po ibig sabihin naka-renew kayo ng civil ID ay hindi nyo na kailangan ng biometric. Kailangan po ng biometric. Okay po. Ang pinag-uusapan po natin dito ay biometric, hindi po renewal ng civil ID. Ang sinasabi lang po, ba't po siya naging related sa civil ID? Kasi po, kapag di kayo nagpa-biometric, possible po na hindi kayo makapag-renew ng inyong mga civil ID. My question is, paano kung di naman kami sabihan ng mga boss magpa-biometric? Ma'am, Arabic ang pangalan. Kung hindi kayo sabihan ng mga amo nyo, huwag magpa-biometric, susundin nyo po ba? Ano po ba ang dapat? Lahat po, mandatory po ang biometric. Kung hindi kayo sabihan, kayo na po ang mag-initiate. Kayo na po ang mag-insist sa mga amo nyo. Ipaintindi nyo po sa kanila kung wala silang pakialam. Ipaintindi nyo sa kanila na kailangan nyo yung biometric. Huwag po kayong basta nilang pakampante kung ano lang sabihin sa inyo, yun na lang yung susundin nyo. Paano naman po kayo? Okay?
So, yan. Sagit lang po. Kyle, kuya, yung biometric po ba para po ba sa lahat ng OFW sa Kuwait? Kahit po ba mga nagtatrabaho sa loob ng bahay? Yes po, ma'am. Ma'am Gens, para po sa lahat yan. MJ tinanong, kanya Beral, sir, bago po ako pumunta dito sa Kuwait, June 22, biometric na po ako sa airport. Biometric po ba? Yes po. Yes po, MJ. Ulit po, yes. Lahat po tayo magpa-biometric para walang problema. Huwag na po tayong kumontra na ganito, ganyan, na sinabi ni ganito, ganyan. Mas maganda po sa sarili natin. Ngayon, kung ma-find out natin na updated yung biometric natin, edi okay. Pero kung sa tingin nyo is nagpa-biometric kayo ulit, at least na-update nyo yung inyong mga biometric. Kasi sabi ko nga po, walang way para malaman natin kung updated yung mga biometric natin. Okay? So, mas maganda po kung nagpa-biometric tayo, at least ginawa natin yung part natin as an OFW dito sa bansang Kuwait. So, hindi po tayo hihingi ng tulong. Next, susunod na pag may mga problema na tayo, saka tayo hihingi ng tulong. So, hindi na po tayo pwedeng umangal kapag di naman po natin ginawa yung part natin. Sir, kakabalik ko lang po, January 19, di pa rin po ba? Kung nag-biometric kayo, hindi na po. January 19, bumalik kayo, nag-biometric, so hindi na po kailangan kung nakapag-biometric na. Okay po, hanggang June pa po pa yan, di ba? Oh yes po, June 1 po. June 1 pa naman po siya, Ma'am Kyle Gets. Yan. So far po, majority po ng mga kasagutan, mga katanungan natin, siguro nasagot naman natin. So, ulitin ko po, lahat po magpa-biometric. Deadline from March 1 to June 1. So, yan po yung deadline ng biometric dito sa bansang Kuwait. Ngayon po, kung hindi nyo po alam kung paano mag-register or nahihirapan kayo mag-register or hindi nyo alam kung ano yung step-by-step na procedure para makapag-register sa biometric, i-follow nyo lang po yung aking YouTube channel. Hanapin nyo lang po doon yung steps on how to enroll on biometric appointment in Kuwait. Panuorin nyo lang po yun. Andun na lahat. Papanuorin na lang po sa YouTube channel. Okay? Sa embassy, baka kami hindi po, ma'am. Wala pong biometric sa embassy, ma'am Kyle. Ang biometric po ay depende po sa lugar kung saan kayo malapit. At panoorin nyo po yung video natin. Ando po lahat ng explanation, ma'am Kyle. Okay? Hirap kasi makakuha ng book, sir. Ganun talaga, ma'am. Medyo mahirap talaga makahanap ng booking ngayon kasi nagsabay-sabay yung mga tao sa pag-appointment. Inshallah po, tapos na po Ramadan. Pwede naman po, ma'am. Make sure na po na magpa-biometric tayong lahat. Okay, so maraming salamat po sa pagtutok sa ating live. So, that's all for today. May humahabol. Okay, extend tayo ng 5 minutes. After 5 minutes, so itatapusin natin live natin. Ma'am Precious, sir, pauwi na po ng April. Pa ba biometric? Last year pa po ako bumalik dito sa Kuwait. Kung uuwi na po ng April, hindi na po kailangan. Kung hindi na po babalik, hindi na po kailangan. Sir, ano po yung disadvantage pag nakapag-biometric tapos po July ang contract ko and uwi na po ako, di na babalik, pwede na ba? Di na magpa-biometric, 2020 po ako sa Kuwait po. Disadvantage po. Ang disadvantage naman po, pag hindi kayo nakapag-biometric, pwede pong masuspend yung ibang transaction na gagawin dito sa Kuwait. After June 1. So, yun po yung consequence. Okay? Advantage, syempre, save tayo. Kahit tapos na yung kontrata natin, wala tayong iisipin na baka hindi tayo makapag-transact kasi hindi tayo nag-biometric. Okay, so yun po yung advantage. Advantage, wala tayong iisipin kasi nakapag-biometric tayo. Disadvantage, pwede pong masuspend yung mga transaction na gagawin nyo dito sa bansang Kuwait. So, mamili kayo kung anong gusto nyo doon ma-experience. What if di na po magpapa-biometric? Finish contract na daw siya sa... Sagit lang po, naghahang na naman. Ayan, ang dami naman. What if di na po biometric, finish contract po January 2025, extend until April 2025.
2025 pa po. Ang last day po ng biometric, June 2024. Magpa-biometric po. Ma'am Arabic ang pangalan. Kailangan nyo po magpa-biometric. Yung Arabic yung pangalan. Mary Jane Herman, anong kailangan dalhin at anong lugar po? Pag magpapa-biometric po tayo, ang kailangan natin dalhin, original civil ID. Pag walang original civil ID, yung mobile ID na nasa cellphone. Okay? Lugar po, makikita nyo po yan pag nag-set kayo ng appointment online. Kayo po yung pipili ng lugar kung saan kayo magpapa-biometric. Last 3 minutes. Okay, last 3 minutes po ang live natin ha. Magko-close tayo ng after 3 minutes. So, yung may mga habol na katanungan dyan, magtanong na po kasi last 3 minutes na lang po tayo. Ako po uwi ng April 15, balik ko po May 31. Need pa po ba ng appointment? Since babalik kayo, Ma'am Rosel, ng May 31 bago mag-June 1, pwede na pong sa airport. Kung 31 po mismo kayo dadating dito sa Kuwait, ha? Or June 1, darating kayo sa Kuwait, pwede po kayo sa Kuwait na lang. Pero medyo alanganin, ma'am, di ba? Kasi last day ng biometric natin is June 1, tapos magpapabiometric kayo on the last day. Mas maganda po siguro bago tayo umalis, magpabiometric na lang. Kasi alanganin po yung yung flight nyo, ma'am. Ma'am Rosel. Magpabiometric na lang po bago po umalis. May 1, uwi, balik ko, July 1, ako, Ma'am Beata, Binangon, magpabiometric bago umalis. Sir, okay lang po ba na wala ng appointment pero kasama ang amo sa walk-in? Ma'am Sheila, Boncato, Pangilinan, depende po kung malakas ang amo mo sa kanila. Kung malakas ang amo mo at kakilala niyo yung mga nandun, nagbabiometric, baka sakaling gumana po yan. Pero hindi ko po ina-advise yung mga ganyan. Na-advise ko po na magpa-appointment tayo para wala tayong problema. Kung dadaanin po natin sa ganyang palakasan, wala na pong appointment. Di po ba? Paano po yung wala naman pong sinasabi yung amo ko, sir, anong gagawin ko po? Baka ayaw nila akong payagan. Di po pwedeng nila kayo papayagan. Ipaintindi nyo po sa kanila, Ma'am Seni, Paulo, kung ano po yung important ng pagpapabiometric. Ken Job Mendoza, need ba talaga yan, kuya? Yes po. Ken Job Mendoza. Rosel, yes po. Ayan, nawala na. Kita po, nawala. Ayan. So, anyari, nawala na. Off. Okay. So, yun po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa nagstay sa ating live at yun lang po. Nilinaw ko lang po yung mga bagay-bagay na mga tinatanong nyo sa akin. Sana po nasagot. Bottom line po ng ating live. Huwag tayo makulit. Okay? Magpa-biometric. Sumunod po sa hinihingi ng bansang Kuwait para hindi po tayo magka-problema in the future. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all. Bye.